So, good morning guys! Welcome to my YouTube channel, Biero TV. And for today's video, ito yung mga technical na usapan pagdating sa baha. Kasi alam nyo naman na this month, which is June, July, August, September, hanggang October, I don't know, might be, ang dating ng bagyo. So, ang mga especially ang mga sasakyan na electric, hindi naman sila pwede sa mga baha. So, itong video na to is just to prevent and para maiwasan natin kung ano yung dapat iwasan. So, basically, ang video natin, ang gagawin natin is check natin kung gaano kataas yung dapat nating, for example, kung talaga nasugod ka na sa baha, no choice ka na. Ano yung mga dapat mong malaman kung susugod ka ba talaga or you'll just wait, standby ka lang kung anong mangyayari, kung bababa yung baha, kung tatambay ka muna, yung mga ganon. So, ipapakita ko sa inyo yung ilalim ng battery, kung gaano ka safe. Though, nasa, tayo, hindi tayo nakalift. So, bibidyo lang natin, titignan natin kung ano yung possibilities na hindi siya pwedeng, na kung paano siya mapiprevent na hindi siya mapasok ng tubig. Kasi what I understand, dito ko sa kay Seal 5 is nakasilyado naman yung battery nito eh. And IP67 na rin siya. Hindi siya waterproof pero water resist siya kasi may cover naman siya sa ilalim. So tara guys, check natin yung ilalim and let's see kung ano yung mga hanggang saan, kung hanggang saan ba, ilang inches yung kaya ng Seal 5 na kung, for example, kung talampakan lang yung baha or hanggang tuhod ba, kung umabot hanggang tuhod, yung mga ganun bagay. So let's see guys, tara, samahan niyo ako. So tinitignan natin yung battery pack natin dito ng ating Seal 5 Premium. So kung as you can see, yan yung buong battery pack niya. Yan. Yan yung kalaki na yung ilalim na yan. So yung gulong na yon, siguro mga ilang inches pa yan. Sabihin natin mga hanggang dito. Maximum hanggang dito. Almost kalahati ng gulong. Kasi this one is still the top cover ng battery. So yun yung pinaka-battery pack. Then cover pa yan. So I think it's safe to say na okay naman. Huwag lang talagang lulubugin. Kasi this is a cover seal. Seal yung cover na yan. So hindi mo siya kayang basta-basta pasukin ng tubig. Kasi malalim yan. Maano pa yan, mataas din yan, no? Hanggang ganyan, hanggang angkin ng paa mo. So once na makakatanggal na taas na flood, tubig, which is yung uncle nga kasi this season is almost rainy season na guys. So kaya talagang dino-double check natin yung mga dapat ma-prevent natin. And then engine. Then every time to time chine-check ko din to talaga kasi nga especially yung mga rat bites. Yun ang mabigat yung mga rat bites Kasi yung tubig kaya may prevent pero yung may daga, may pumasok na daga, doon sa gate ko naman hindi naman gaano kasi daanan ng sasakyan So hindi anong daga dito. Kahit sa gabi lalo maingay nga. So takot sila sa ganun. So yan guys, technical lang yan, pinakita ko sa inyo. At mamaya luluwas tayo ng Manila. So dumating na yung mga shopping natin guys. Ito yung sa tape for sure. So it's not part of my Seal 5. It is my bird food. Kain ng ibon yan. So ito yung isa pa. I think this is from my Seal 5. Ito yung sa bintana dito pang lagay ng cover. Tignan natin guys. It's a prank. Hindi pala yun. Ano to? Yung sa vacuum natin. Ating blower. Check natin to. So working very well. Lakas siya. Oh, may vacuum. Ayan o. Ang galang alikabok sa bahay. So nakabit na natin yun sa kabila guys. So ano na lang.
dito sa ating right. Right. Yeah. Tignan natin. So, done ang ating tawag na blind spot mirror, both side. Na 3M na natin yan, guys. Very nice. So guys, nakaka 12,000, sorry, nakaka 1,288 kilometers na tinatakbo ng ating sasakyan, which is Seal Blue Premium. And as of now is nag-charge tayo kahapon. Hindi na siya pinul charge. So this is the almost second week na ng ating sasakyan. And for today's week and for this week, sorry, hindi tayo magkakalibrate ng battery. Might be pag nag-isang buwan na siya, doon natin siya i-calibrate. So, normal calibration na ginagawa ko dito guys is 20 lang. 20 then straight 100. Normal charge ko at least 40 to 90. Sometimes I make 30 to 95. Sometimes I make pero hindi ko ginagawa yung 50. At least yun lang. 30, 95, 40, 90, ganun. Minsan 40, 85. So, hindi ko siya talagang ginagawang para mag-charge ng 100. So, maikli lang ang charging natin. So, ganun yung ginagawa natin, guys. This is the continuation vlog natin kanina. So, punta tayo ng Manila. Tayo ay may aayusin lang dun sa ano ni Papa. Mga konting dapat lang kami ayusin doon. Saka si Mrs. So, may asikasuhin lang tayo guys. With regards dun sa dokumento ni Papa. So, our state of charge is 100 tayo guys. Naka 100. Pure EV lang gagamitin natin today. Tignan natin kung makakawin tayo ng Pure EV from Laguna to Manila, then Manila, Laguna. Let's try not to use the HEV, so naka-eco lang tayo. Kasi kanina nag-full charge tayo eh. Though hindi tayo nag-calibration, siguro maybe next week mag-calibrate tayo ng ating battery. So, for today, hindi muna. For this week. So, next week na tayo mag-calibrate. Alright guys, so biyahe muna tayo. See you later. Check natin kung ilan yung lalabas. So guys, state of charge natin still 95. Aircon natin is 24. Then may laman-laman yung likod natin. Then meron din tayong spare tire sa likod ng same tire na gamit natin. Tapos ayan, naka eco mode ang takbo natin. So let's see guys kung aabot to ng balikan dito kasi bukas may lalakarin pa rin kami sa Manila. So let's go, let's go. So na gastos natin energy is only like 30% lang guys. From Laguna to Manila, dito na tayo. Pisa ni Mrs. Christian sa San Andres. Sa bahay ni Mrs. Yan, isa katira. Alright, patayin na natin to guys. Para makita natin. Let's go. $4.3, 39.8. Alright. Tomorrow. So, good morning guys. Time check is already 10:18. And we are in 71 state of charge. Coming from Laguna last night, we were 100. So, almost 30% ng nagalaw natin sa battery. Same for 35 pa rin ang ating gasoline. Gonna keep it up. Not using the gas but only the battery. So, gabi tinakbo natin, I think is almost 37 kilometers. So, ngayon, hindi natin pinapatay. Kasi titignan natin kung ilan yung magagamit natin hanggang sa makabalik tayo. Then, kaninang umaga, pinandar na rin natin to. So, mga around 15 minutes natin siyang pinalamig. Ang aircon natin is 21%. Kasama tayong 3 adult. Ayan si Gabi. Patid ni Mrs. May naayos lang tayo dito. And later on, uwi na rin tayo. Ang ganda nitong nabili ko sa Shopee na to. Steering wheel cover. Very nice. Very, very nice. Mukhang ulan. Very dark. Okay lang mula wag lang bumaha. Dahil medyo
Yun ang problema. Ayoko ng baha. Delikado si Seal 5. Alright guys. Oh, 64 state of charge. The first time tayong ginamit natin ito nung umuulan. Makikita natin kung malupit pa siya sa mga baha. Muna ko yung terminal. So we are here in Cash and Carry and we are in 61%. So we've almost waited there sa pinunta natin kanina sa may Santa Ana Market. Almost 1 hour na nakabukas yung sasakyan natin na hindi tayo maandar. We were in 22 degrees lang tayo sa aircon. And up to now, so ngayon pa lang natin siya papatayin. Then later, check din natin kung ilan yung mga gamit natin. Let's go guys! So we're in 61, 435. Let's go! So ang nagamit natin is 8.2 kilometers lang with 2.6. No fuel. So dito tayo guys sa Cash and Carry. Kain tayo sa Lukien. Tayo kumain sa Lukien. Nandiyan na sila papasalog. Akot muna tayo. Let's go. So order na tayo ng pagkain natin. Order tayo ng beef wonton, mami. 2, solo, tsaka normal. Tapos, ano lang, rice topping, tsaka dumplings. Ayos na yan. Dito yan sa Yuk Yuen. And Yuk Yuen sa may Cash and Carry. Sarap din naman dito. Nakakain na tayo natin dito. Solve na naman. Pain na naman kami. Solve na naman, Father. Sweet. Favorite. Ang beef wonton, mami na naman. Dito yan sa Lukien. Let's go. Kain muna tayo, guys. Tamang walking muna tayo dito sa Cash and Carry. Ay, ito yung aircon natin dito. Father at si Gabi. Ito na ngayon. Ganyan Pero na yan ngayon. yung sa atin. Ganyan ba aircon natin? Ba, ayos no. Inverter no. 29K. 37 dito. Mahal dito. Ganyan ba yung sa kwarto? Ay, ito yung sa atin. 31K. Hindi, ito yung sa atin. Kata Enduro. malaki. Ito yung sa atin. Malaki sa atin eh. Oo nga. Ganitong design sa atin, di ba? Oo. Pero na malaki. Okay. Tara, akit 1 muna tayo. HP lang yan eh. May sila. Bilhin mo pa yung gano'n, no? Hindi naman sira. Okay pa naman. So, pabalik na tayo guys. Done na tayo dito sa Cash and Carry. And we are in 61 state of charge. Daanan na natin sila dito. Then, diretso na tayo sa bahay. Pero hatid muna natin sila sa bahay dahil may mga naiwan tayo dun eh. Let's go. So, 54 state of charge tayo guys. And as of the moment, tayo pauwi na. Natapos na yung dapat gawin natin dito. Then, naka 25 na lang ako dito. Sa state of charge ko dito sa aking battery. Yan, ginawa ko lang sa 25 para magamit ko ng full potential yung ating battery. Tingnan natin kung mag-hag 30 yan. Hanggang makauwi tayo ng bahay. So, Manila, Laguna, Manila. Then, nag-circle around pa tayo. Almost 2 hours tayo nag-antay. May waiting time tayong ginawa. So, biyahe na tayo guys. Let's go. So, guys, paliwanag ko lang yung cruise control nito ni Seal 5 Premium. So, once you've turned it to the set, kailangan nasa at least 30 kph ang takbo niya. Pag pinit mo na set, i-up mo lang to. Ayan, umaandar siya ng kusa without pedaling the gas. Hindi ako nagpe-pedaling the gas niya. Gusto mong i-brake, gusto mong pahinaan, i-down mo lang din to para bumagal siya. Ayan, kusa siyang nagbe-brake. Nga lang, once na nag-brake ka kasi, maka-cancel na yung cruise control. So, kailangan mo rin siyang i-set para lumabas yung set. Then, if you want to add more power, plus mo lang to, pataas. Kusa niyan, tataasan yan. Ayan o. Kusa siya magtataas. Ganun lang yan, guys. Very basic. So, maganda rin yung cruise control niya. Kailangan makuha niya muna yung pinakatamang andar eh. Bago siya maset. So mag-start siya ng 62, 68,
69, 70, 72. Ayan, pinipindot ko yung taas. At pindot ko niyan, nagre-rev siya. So, ito, takbong 80 na yan. Takbong 80 na siya, guys. With 6 kilowatts, 5 kilowatts, ganyan lang ang takbuhan mo. So, kailangan, pag nakita mong malapit ka na sa, nagbe-brake na sila, i-down mo lang to at bababa siya ng kusa. Kasi once na press mo yung preno, nag-press ka ng brake, makaka-cancel si cruise control. So, yun lang, guys. So, yo, what's up, guys? Good afternoon. Time check is almost 5 o'clock, 4:36 na ng hapon, and we are here na sa atin, sa lugar natin, which is here in Santa Rosa, Laguna. Market lang si Miss dito sa Dali. Yan na siyang bibili ng konting grocery para sa bahay. So, our state of charge is 31%, guys. 31% tayo. Coming from 900% here from Santa Rosa, Manila. Then we tour around the city. May mga inayos kami. Then may mga pinuntahan. Then nakabalik kami dito ng bahay. Meron pa siyang 31% of battery charge. So, atras muna natin. At si Kuya atras. Si Kuya, ayan, atras siya. So, hindi natin pinapatay yung sakyan. We're here in Dali. Kasi once na pinatay natin to, finish na. Hindi mo na makikita yung pinaka-total assume na nangyari sa sa ride mo. Yung hinahanap mong magkano yung magiging computation mo sa energy consumption. Though energy consumption lang ginamit natin, hindi tayo gumamit ng gas. Since last night, it was 435 kilometers pa rin. Napansin ko lang sa kanya, once you charge into 100%, mas matagal siyang malobat, mas maganda yung pinapakita niya sa yung battery capacity niya compared sa 90 to 95. Ayun lang yung napansin ko. Kasi kahapon nung ginamit ko to, almost wala pang 30% na gamit ko from Santa Rosa to Manila. Sobrang tipid. Grabe, sobrang tipid. Though we are running an eco mode naman, kaya talaga matipid. So, antayin na si Mrs. Then we go home and we'll see again. Alright? So, we are finally here sa bahay, guys. And, ito na, ating 29 lang inabot natin, guys. So, almost 85 yan. Estimate yan. Sa kilometer range, kung titignan natin. So, let's see kung tama yung aking computation. So, patayin na natin, guys. Let's go! So, 44 siya, guys. 5.9 kilowatts lang inabot natin sa ating consumption. Very good. No fuel. Alright. So, hanggang dito lang ating vlog, guys. Para sa ating testing ng ating electric range. Kung siya ba ay 115 kilometers ang kaya niya. I think it's kaya niya kasi may natira pa tayong 29. So, yung 29 na yun, yung pag nag-25 yun, the 25 rest is almost 30 to 25 kilometers pa yung matitira na yun. So, I think it's 100 to 105, ganyan, mga nasa ganyan yan. So, hindi ko na siya chinek ng ganon. Basically, chinek ko na lang siya by dun sa nabasa natin. And I think it's accurate naman. So, hanggang dito na ating vlog, guys. Please follow my YouTube channel, Bihero TV. And again, like and subscribe. Kung ayaw mag-subscribe, okay lang. But please hit the like para sa ating algorithm, guys. Again, thanks for watching. Peace.